Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Ay panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. So, what's up mga kababayan? Eto na po, eto na. Eto na po yung matagal ko nang sinasabi sa inyo na maaaring pinakamalaking posibleng dahilan kung bakit nagkahiwalay at nasira yung unit team. Yung dating napaka-sweet na pagsasama nitong si BBM at si Inday Sara. Kagaya ng nakikita nyo dyan po sa monitor, no? Ayan, ganyan sila ka-sweet noon mga kababayan. Pero hindi nyo ba naitanong sa sarili nyo, bakit nasira ang kanilang magandang samahan? Meron po tayong sagot dyan mga kababayan. Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo na hindi nyo po naiintindihan kung ano ang nangyayari mga kababayan. Marami sa inyo ang hindi nakakaintindi. Akala nyo, bigla na lang basta nag-away, no? Pero nakikita nyo naman kung gaano ka-sweet itong mga to, di ba? Palakpakan natin. Yan. Ganyan sila ka-sweet noon, kaya gusto sila ng tao. Kaya nga sila ibinoto. Pero mga kababayan, alam nyo ba yung totoong dahilan kung bakit nagkahiwalay itong si BBM tsaka si Inday Sara, mga kababayan? Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo na posibleng dahilan. Well, para sa akin, ito yung pinaka-posible number 1 na dahilan kung bakit nagkawatak ang unit team na ating pong hinahangaan noon. Ito mga kababayan, panoorin at pakinggan nyo po itong ipapakita ko sa inyo. Shout out po sa nag-upload ng video ito sa For the First Couple. Matinding pasabog. Bakit gustong-gusto ni Sara Duterte maging presidente? At bakit sila galit na galit kay BBM at Martin Romualdez? Nakakagulat na revelasyon. Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Ayan mga kababayan, tandaan nyo yung word na yun, grand plan. Ito yung sinasabi ko po sa inyo noon pa. Hintayin nyo mga kababayan, ipapaliwanag ko sa inyo hanggang sa dulo, panoorin nyo hanggang sa dulo, i-explain ko sa inyo kung bakit ganun. Paanong nangyari yon mga kababayan? Ito yung grand plan nila. Panoorin po natin to. Noong 2023, may lihim silang galawan. Ayun, meron silang lihim na galawan noong 2023. Kung naaalala nyo po, noong 2023, ito rin po yung panahon na naglabas po ng official statement itong AFP Chief of Staff si General Browner, mga kababayan. Ito ang sinasabi ni Browner. Pakinggan nyo maigi mga kababayan, natandaan nyo, grand plan, lihim na galawan. Pag-uusapan po natin yan. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. rejected calls of former President Rodrigo Duterte for the military to correct what Duterte described as the fractured governance of President Ferdinand Marcos Jr. Ayan na mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo noon, na merong nangyayaring gapangan. Maaaring yung iba sa inyo, naiintindihan na to at napanood nila to at nakita nila to mga pangyayari na to, no? Merong ginagawang paggapang etong si dating Pangulong Duterte. No? Ginagapang niya etong mga nakaupong mga general sa AFP, active tsaka inactive mga kababayan. Ginagapang niya, eto, sinasabi niya na meron pong kailangan daw na ayusin, na gawin dahil sa maling gobyerno ni Pangulong Bongbong. Ay panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. Anong sagot ni Browner? Pakinggan nyo. But hindi po natin trabaho yun. No? That is not our job. Ayun, that is not our job. Ayan na mga kababayan. Tandaan nyo yung mga events, yung mga pagkakasunod-sunod na mga events. Sabi, merong grand plan itong mga Duterte. No? Tapos ito, nananawagan siya na mag-intervene yung mga AFP. Si Duterte po yan, si dating Pangulong Duterte. Anong sagot ng AFP? Hindi namin trabaho yan. No? Ito, panoorin niyo pa.
Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Yun! Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At Narinig nyo? Ipapa-impeach nila si BBM. Pag-usapan natin yan. kapag natanggal si BBM, boom! Palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. Narinig nyo mga kababayan? Alam ko, marami sa inyo kahit yung mga loyalista, ayaw nila dito kay Speaker Romualdez. Pero hindi nyo lang alam mga kababayan, na kung wala itong si Speaker Martin Romualdez, napa-impeach nila si BBM. Tingnan nyo po yung sequence of events mga kababayan. Napakalaking bagay para kay BBM itong si Martin Romualdez. Bakit? Siya yung Speaker of the House eh. Siya yung may control sa mga congressman. Ang mga congressman ang siyang magsasampa na impeachment complaint laban sa public official, lalo na sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Eto ngayon, napansin niyo ba mga kababayan? Kung naalala niyo yan si Gloria Macapagal Arroyo, sinipa nila yan doon sa Kongreso kasi naka-line up yan para pumalit dito kay Martin Romualdez. Pero ang nangyari, nagbotohan po sila dahil sa pangunguna ni Martin Romualdez, dahil siya speaker, sumang-ayon at pumabor sa kanya itong mga congressman majority. Kaya sinipa nila etong si Gloria Macapagal Arroyo dahil nga ginagapang ni Duterte, ni Digong, etong mga militar para mag-intervene po sila. At kasabay nun, ginagapang nila na mapatalsik to si Martin Romualdez sa pagiging House Speaker at iupo nila sa Gloria Macapagal Arroyo na alam natin kaalyado ng mga Duterte. At kapag ka nangyari yun, kagaya nung sinabi nito na panood ninyo, i-impeach nila si BBM. Ano yung gagawin nilang kaso para ma-impeach si BBM? Kay Sara Duterte, di ba, binuweltahan nila eh. Nabuking nila yung plano nitong Grand Master Plan nitong mga Duterte. Nabuking nila Martin Romualdez at ni BBM. Kaya hindi nyo napansin ba? Bigla nilang tumamlay ang BBM at saka si Martin Romualdez at saka si Sara. Tumamlay sila kay Sara Duterte. Bakit? Kasi nga natunugan nila na ang tatay ni Sara Duterte ginagapang itong mga militar para mag-intervene sa gobyerno ni BBM. At may balak silang pa-impeach, patatalsikin nila si Martin Romualdez as speaker, ipapalit si Gloria, papa-impeach nila si BBM. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano ay kakaso nila kay BBM para impeach nila. No? Ito po, makikita nyo talaga mula sa umpisa pa lang. Tama yung in-upload nito ng for the Periscopal. Tama yung in-upload nila na meron talagang Grand Master Plan. Sa umpisa pa lang may plano na i-explain ko sa inyo maigi kung paano at bakit po. Pero itong si Speaker Martin Romualdez, kung hindi dahil sa kanya, matagal na pong na-impeach si BBM, 2023 pa. At simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Para sa bayan? Para sa Pilipino? O dahil naging SAKIM sa kapangyarihan? At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte, ang muling kunin ang gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? Yan ang pinakamalaking tanong mga kababayan. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Merong grand plan. No? Ang grand plan, mapatalsik nila si BBM. At ang upo, kapag natumalsik si BBM, sino? Of course, yung Vice President. Sino yung Vice President? Anak ni dating Pangulong Duterte. Bakit grand plan? Ito na yung malaking tanong. Maaaring yung iba sa inyo, naguguluhan. Paano mo nasabi na grand plan yun? Paano naging grand plan yun? Kaya nga grand plan eh. Umpisa pa lang. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Unawain nyo maigi yung pagkakasunod ng mga events. Ha? Pakinggan nyo maigi to. Pakinggan nyo siyang maigi. Ito. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.
Narinig niyo yun, mga kababayan? Umpisa pa lang, ito explain natin na isa-isahin natin kung bakit tinawag na grand plan itong ginawa nila. Isipin nyo, sa bibig mismo ni dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte, narinig nyo, sabi niya, nung mayor pa lang ako, pinakitaan nila ako ng isang ebidensya. Nandoon yung pangalan mo, ito yung drug watch list. Sabi niya, mayor pa lang siya, hindi pa sa presidente, nakita niya na daw na nandun yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa listahan ng PIDEA, no, sa Drug Enforcement Unit. Ibig sabihin, mayor pa lang siya, alam na niya, based sa sinabi niya, na si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan ng mga droga, nagdodroga. No? Mayor pa lang, take note ha, eto ngayon ang tanong, bakit naging grand plan? Kasi ganito yan. Isipin mo ha, sa bibig niya mismo lumabas ni Duterte, mayor pa lang siya, alam niya na nagdodroga di umano si Pangulong Bongbong Marcos. Sa sinabi niya, based sa sinabi niya, ganun pala naman eh. Mayor ka pa lang, alam mo na pala, di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan ng mga drug personality sa bansa. Mayor ka pa lang, alam mo na pala, naging presidente ka, nanalo ka. Pero bago ka nanalo, alam mo na sa bibig mo rin mismo lumabas, yan si President Duterte, sa bibig niya rin mismo lumabas, na si Amy Marcos, na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, na alam niya na, nung mayor pa lang siya, na nasa drug watch na, ito yung number 1 na tumulong sa kanya sa kanyang kampanya. Unang tanong, bakit mo tinanggap? Alam mo pala yung kapatid niya, nasa drug watch list. Ito pa, naging presidente ka. Galit na galit ka sa drug. Sabi mo, I hate drugs. No? Sabi mo pa, huling Pasko mo na to. Sabi mo sa mga drug personality. Alam mo pa lang nandoon si BBM sa drug watch list. Bakit hindi ka gumawa ng aksyon para ipahuli siya, i-prosecute siya? No? Bakit hindi mo ginawa yan? No? Ito pa. Ito pinakamatindi. Patapos na yung term niya. No? Tatakbo ngayon yung anak niya as running mate ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Presidente pa siya noon. Nagpaplano pa lang na tumakbo ang Marcos at Sara Duterte na magkatambal. Presidente ka pa nun, Digong. Bakit hindi mo pinigilan? Alam mo naman pala na itong si PBM, based sa sinabi mo, nasa drug watch. Bakit mo pinayagan na tumakbo yung inaakala mo na drug personality, tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, katambal pa ng anak mo? Isipin nyo yan, mga kababayan. Eto pa, nanalo na yung anak mo. Nanalo na si BBM. Eto na. Di ba? Eto na ngayon. Diyan na pumapasok. Kaya ang pinakamalaking tanong, bakit na pinayagan? Noon pa pala alam niya. Kasi nga, maaari nga talagang tama yung ipinost itong for the first couple na ito. Yun talaga ang master plan. Yun talaga ang grand plan. No? Paupuin nila. Mananalo si BBM. Kaya nga hindi niya pinigilan eh. Dahil kahit alam niyang, sabi niya, meron daw nasa listahan ng drug watch list ng PIDEA si BBM, hindi niya pinigilan kahit presidente siya. Kahit galit na galit siya sa drugs, hindi niya pinigilan. Bakit? Kasi pag nakaupo na itong dalawa, si BBM as president, at nakaupo na vice president yung anak niya, ang master plan, ipapa-impeach nila si BBM. Kaya nga lumabas yung issue tungkol sa droga ni BBM, yung tinatawag na coke. Yung issue ng meron daw video na naggaganon daw, nagkukuk ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinalabas nila yung issue na yun. No? Yun ang gagamitin nilang issue at basehan para nila mag-file sila ng kaso ng articles of impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod ng events? No? Pinayagan niya kahit alam niya di umano na nagdodroga daw, di umano si Pangulong Marcos. Pero pinayagan niya dahil ang master plan, maaari talaga, napakalaki ng posibilidad na ginagapang niya yung mga general para bumaligtad laban kay BBM dahil sa pinalabas nilang issue tungkol sa droga, di umano. At
papatalsikin nila si Martin Romualdez, uupo si Gloria Macapagal para maging House Speaker. At pag naging House Speaker, isusulong nila impeachment. Anong kaso? Yung betrayal of public trust sa droga. Kaya hanggang ngayon sinusulong nila magpa-hair follicle test daw no? Ginagawa nilang engot si BBM, no? Akala naman nila he will fall for their trap. Nagkakamali sila, no? Kaya ayan mga kababayan, napakalinaw po talaga na meron nga talaga, maaari talagang ito talaga yung pinakadahilan. Tama yung ipinost nitong for the first couple na page na to, no? Talagang meron talaga silang grand plan. Kaya lang ang problema, na booking yung mga kinausap nila ng mga general sa AFP, hindi pumayag na natili yung kanilang loyalty kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Dahil nakakitang-kita naman natin na ginagawa ni BBM ang lahat para mapaunlad yung ating bansa. No, mga kababayan? Ngayon, hindi na-booking yung kanilang master plan. Kaya ito ang nangyari ngayon. Ito na yung nangyari ngayon. Ganun pala. Meron ka palang balak sa Pangulong Marcos, Ito ngayon. Siya ngayon ang binulotlat yung kanyang mga confidential fund. Imbis na sila ang magpapa-impeach, sila yung nabaligtad, sila yung napunta sa ganung sitwasyon. Isipin niyo yung posibilidad na yan, mga kababayan, di ba? Yan po ay may possibility talaga na yan talaga ang 90% maaari na naging dahilan kung bakit nagkahiwalay at nagkabistuhan at nasira ang unit team, no? Kaya mga kababayan, bago po kayo mag-comment, no? Pero mag-comment kayo kung ano gusto nyo sabihin. Pero bago kayo mag-comment, pag-isipan niyo muna maigi yung pagkakasunod-sunod ng mga events na yan, mga kababayan. Tama ba o mali? I-comment niyo po, mga kababayan. Babasahin po natin yung inyong mga comment. Alam natin, marami dyan sa inyo na uusok ang tenga at ilong, no? Sa mga revelasyon na ito, mga kababayan. Pero pag-isipan niyo pong maigi. Kaya wag po kayong padalos-dalos ng inyong mga pananalita at opinion, no? Think about it. God bless po.